Pinare-review ng Department of Transportation ang surge charge ng mga DNVS matapos umani ng batikos sa mga pasahero, lalo na ngayong magpapasko. At live mula sa Mandaluyong, may express report si Gio Robles. Gio, paano daw gagawin ang review na yan? Ruth, gaya nga ng sabi mo, pag-aaralan daw ng Department of Transportation kung nararapat bang suspindihin ang fare surge sa mga transport network vehicle service ngayong holiday season. Sinabi yan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa gitna ng mga reklamo laban sa mas mataas na singil sa pamasahe sa mga TNVS. Sa programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Lopez na hihimayin nila ang legal basis sa surge pricing at kung nakikinabang nga ba talaga dito ang mga driver ng ride-hailing services. Nauna na raw igiliit ng mga TNC company sa kalihim na 100% ng surge ang napupunta sa mga driver. Taliwas naman sa salaysay daw ng ilang ride-hailing driver kay Lopez. Ipinapareview ng DOTR ang buong sistema ng surge pricing mechanism ng mga TNVS. Sabay-sabay po natin pakinggan ang bahagi ng panayam na yan kay Lopez. I think ngayon or bukas po, merong pagpupulong with the TNCs and TNVS para dito sa surge pricing. Nag-utos na rin po ako kay sa LTFRB po, kay Chairman Vigor, na dalawang bagay po: to defer the surge pricing during holiday season, kung kakailangan ng pag-aralan mabuti, or to cancel it altogether. But I just have to, kailangan ko lang po masabi to, Manong Ted, kasi po I have to strike a balance right now during holiday rush and holiday season. Kasi po yung, ang sinasabi po kasi nila, ang pinanggagalingan din po ng TNCs natin and TNVS po, no? Sabi na baka mas lalong magkulang tayo ng mga PUVs kasi disincentivizes the drivers, sabi nila. Sabi ko, regardless of that, sabi ko, kailangan pa rin we have to act on the surge pricing. Ruth, wala pang komento dyan ang mga TNVS pero bukas ang News 5 sa kanilang mga pahayag. Group, samantala sa lagay naman ng trapiko as of 3:09 p.m. Ngayong hapon po yan, as we speak, live pictures po ito dito sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Sa mga hindi pamilyar po, ito po yung sa tapat ng SM Mega Mall. Yung mga sasakyan na nakikita po ninyo dito po sa kanan ng inyong mga screen, yan po yung mga northbound vehicles. So makikita nyo po, heavy traffic po yung lagay po o ang sitwasyon sa ngayon. Papunta po yan dyan sa may Ortigas hanggang makarating po kayo ng Cubao. So expect delays as of this time. Ngayon, dito naman tayo, Ruth, sa bahagi naman na ito naman yung southbound lanes. Ito yung mga vehicles o mga sasakyan na papunta ng Shaw Boulevard at dire-diretso na yan, Ruth, hanggang sa may Guadalupe Bridge at sa may bahagi po ng Makati. Kung nakikita nyo, may pag-imbudo na rin ng mga sasakyan. Ito yung mga papunta route dito sa may Shaw Underpass at yung sa pinakakaliwa naman, yung outermost lanes, kumbaga yung tinatawag natin, ay medyo maluwag. Light traffic sa ngayon, pero asahan lang po yung pagbagal ng mga sasakyan once dumating po kayo sa may intersection. Ngayon, Ruth, yung mga itong lanes na ito, nakikita nyo ngayon, ito pakita ni Sir J.R. Tanto sa atin, no? Itong lanes na ito na walang dumadaan, again, sa mga motorista po, sa mga commuter, yan po yung EDSA busway. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman po yung, yung takbo ng mga bus na dumadaan sa bus carousel. At kung as I always say, mas swerte talaga yung mga sumasakay ng EDSA busway, especially kung traffic sa buong EDSA kasi nga tuloy-tuloy yung biyahe ng mga bus. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Gio Robles. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.